Napatitig si Shandy kay Jeff na tumangula. Nagyakap silang tatlo. Sa tinagal-tagal ng panahon ay iyon palang ang unang beses na nabuo sila. Masaya na nakakalungkot. Kuhanan mo kami ng picture, Wawa. Hiling ni Norvin kay Sarah. Sige apo, akin ang kamera. Saad ni Sarah na pinunasan pa ang butil ng luha sa mata nito. Sabay-sabay na nangiti ang mga ito habang panay ang pagkuha ni Sarah ng litrato ng mga ito. Patingin ho, ungot ng binata. Tuluyan namang ibinigay ng matandang babae iyon sa apo. Hala, ang cute! Usal ni Norvin habang pinapasadahan nitong mga kuha nila. Ngunit natigilan ito nang mapansin nito ang sarili mula sa isang kuha. Napangiti siya at baka sa labi ang lungkot. Ma'am, Dad, ang pangit ko na pala, nasabi ni Norvin. Anak, hindi ka pangit. Hindi yan totoo, sabi ni Chandy. Si Jeff naman ay inakpayan at hinalikan sa noo ito. Ma'am, Dad, may hihilingin sana ako. Wika ni Norvin. Ano yun? Si Jeff na ang nagtanong. Magkabalikan na sana kayong dalawa at sana kahit wala na ako ay huwag niyong iiwan ang isa't isa. Hiling ni Norvin na hinawakan pa ang kamay ng ama at ina niya at ipinatong niya yun sa bawat isa. Nagtinginan naman sila at tumango. Pinapangako namin, sabay nilang sabi. Muli ay nasilayan nilang matamis na ngiti sa labi ni Norvin. Matapos ang nakakaiyak na eksena sa pagitan nila, ay hinayaan na muna ni Charlie at Jeff na makapagpahinga ang anak nila. Mami, kayo muna ang bahala sa apo nyo. Meron lang kaming pag-uusapan ni Jeff. Pakiusap ni Charlie rito. Sige iha, tugon naman ni Sarah. Kahit walang kaidi-idiya si Jeff sa gustong pag-usapan nila ni Charlie, ay minabuti na lang nitong sumunod. Tuluyan na silang lumabas ng silid. Saglit silang napatigil sa paglalakad dahil nasa lubong nila si Chari. Kasama nito si Peter. Okay ka lang sis? Pangungumusta ni Chari sa kakambal. Kahit hindi okay ay tumangulang si Chanli. At isang pilit na ngiti ang ipinakita niya. Teka, saan bang punta niyong dalawa? Usisa ni Chari. Saka na tayo mag-usap, Ira. May pupuntahan lang kami ni Jeff. Tugon naman ni Chanli. Kaya upang wala nang magawa pa ito, tuluyan na ring pabayaan ng kakambal. Tinanaw na lamang ni Peter at Chari ang papalayong dalawa. Sa tingin mo, saan ang punta ng mga yon? Bulong ni Chari. Malay natin. Saka wag na lang natin silang pakialaman. Nandito tayo para kay Norvin. Hindi ba't ganyan naman ang gusto ng pamangkin mo? Ang magbalikan ulit ang mga magulang nila. Magbalikan? Paano naman mangyayari yon? Hindi ba't may binuntis na ibang babae ang lalaking yon? Hindi ako papayag. Sasabihin ko kay mami at daddy ang lahat. Lalo na sa anak nilang si Norvin. Wika ni Chari. Nang hahakbang ito ay mabilis na hinarang siya ni Peter. Ira, huwag ka naman padalos-dalos. Alalahanin mo si Norvin. Hindi ba't may malubha siyang sakit? Sa tingin ko hindi magandang malaman pa niya ito. Gusto mo bang dagdagan pa ang mga alalahanin ng batang yun? Mariing paalala ni Peter rito. Kaya upang magdalawang isip naman si Chari. Fine, sige na. Hindi ko na sasabihin. Pero sana'y huli na ito. Sana naman ay hindi gulong hatid ng babaeng binuntis ni Jeff. Naku, ako na talagang makakalaban niya. Hindi lang ang lalaking yun ang tatamaan sa akin, pati na yung babae niya. Gigil na sabi ni Chari. Ikaw talaga. Tara na nga, baka kanina pa tayo hinahanap ni na mami. Saka baka nagugutom na ang mga yon. Yakag ng lalaki sa misis niya. Nasa sasakyan na sila Jeff at Chandy ng mga sandaling yon. Parehas silang tahimik sa lumipas na sandali. Hanggang sa hindi nakatiis ang lalaki. Saan ba tayo pupuntahan? Tanong ni Jeff. Ang totoo ay kanina pa siya kinukutuban sa pagiging tahimik nito. Kapag ganito ito at natitiyak niyang may binabalak itong gawin. Alam mo ang place ni Maxine, right? Tanong ni Chanli na nilingon pa siya. Yes. Why? Balik tanong ni Jeff. Puntahan natin siya. Gusto kong mapag-usapan na natin ngayon ang magiging setup natin. Malamig na ani ni Chanli na iniiwas ang muka at nabaling yon sa may harapan ng kotse. Teka, masyado pa yatang maaga kung pag-uusapan na nating tatlo yan. Can we just focus first to our son condition? Samo ni Jeff. No, I want it now to be settled. Matigas na sagot ni Chanli. Pero Han, ngunit hindi na tuluyan sumagot si Chanli. Kaya upang manahimik na lang din si Jeff. Tuluyang bumaba si Jeff mula sa kotse nito. Iniwan na muna niya saglit si Chanli at siya na muna ang nag-doorbell sa bahay ni na Maxine.
Hello, Tito Jeff! Bungad sa kanya ni Sina. Hi, sweetie. Nariyan ba ang mami mo? Tanong niya rito. Opo, sige po, I'm gonna call her. Sabihin ko pong hinahanap niyo siya. Nagmadali na nga ang batang nagtatakbo paakyat ng hagdan. Maya-maya ay nabungaran na ni Jeff sa punong hagdan si Maxine. Bagamat lubos ang kasiyahan ng babae ay nag-iingat ito sa pagbaba. I knew you're gonna come here to see me. Tama ba ang kutob ko na hindi mo ko matitiis at ang magiging baby natin? May matamis na saad ni Maxine na akmang hahaplusin sa pisngi si Jeff, ngunit mabilis na napaiwas ito. I'm sorry, Max, but it's not what you're thinking. The truth is, ngunit hindi na natapos sa pagsasalita si Jeff. Dahil sa tuluyang pagbukas ng pinto ng kotse ng binata at bumabaroon si Chanli na walang kaimo-emosyon sa muka. Nagpalipat-lipat ang nagtatakang mukha ni Maxine. What is the meaning of this, Jeff? Galit na wika ni Maxine habang pinaniningkitan ng tingin si Chanli na kumawit pa sa braso ni Jeff. Bakit? Ano ba sa tingin mo ang mangyayari? Mamahalin ka na ni Jeff dahil nabuntis ka niya? Mangarap ka. Talaga lang, ha? Bakit? Nakabalikan na ba kayo? Mataray na sagot naman ni Maxine na humalukip-kip pa sa harapan nila. Isang ngisi ang pumunit sa labi ni Chanli at saka ito bumaling kay Jeff na halatadong napapagitnaan ng mainit na nilang argumento. Yes, it's true, Max. Wika ni Jeff. Natulala lamang si Maxine at hindi ka agad nakapagsalita. So kung ako sa'yo, Miss Pineda, tigil-tigilan mo na ang paghahabol sa lalaking hindi ka naman kayang mahalin. Sarkastiko niyang sabi upang magising na ito sa kabaliwan nito kay Jeff. Ngunit laking pagtataka niya dahil bigla na lamang nagtatawa si Maxine. Nang tumigil ito ay saka nito pinagmasdan si Chanli na mahinaawang tingin. Yan lang bang kaya mong sabihin, Miss Monos? Pwes, hindi ako naapektuhan. Dahil alam ko naman na bilang na lang ang mga araw na nasa iyo pa si Jeff. Alam mo ang tinutukoy ko. Nakataas ang sulok na labi na saad ni Maxine. How dare you to say that? Masama ang loob na wika ni Chanli. Bigla ang panunubig ng magkabila niyang mata. Dahil doon ay tuluyan ang namagitan si Jeff. Tama na. Tama na yan, Max. You're too much. Alam mo namang pinagdadaanan namin tapos magagawa mo pang sabihin ng mga bagay na yan na parang ikinatutuwa mong mawawalan kami ng anak. No! Jeff, hindi yan ang ibig kong sabihin. Alam mo yan. Sinasabi ko lang sa babaeng to na magmula sa araw na ito hindi na lang siyang may karapatan sa'yo. Kundi sa amin din ang baby mo. Depensa ni Maxine na mangiyak-ngiyak na rin. Listen, sana naman kahit sandali magkasundo na kayong dalawa. O kung hindi nyo naman kayang gawin ay maging makatao na lang kayo sa isa't isa. Hindi yung ganitong para kayong trumpong nag-uumpugan sa tuwing magkaharap. Sita niya sa mga ito. Parehas na natahimik ang dalawa. Shall we start to sort it now? Tanong ni Jeff. Okay, matipid na wika ni Chanli. Habang si Maxine ay tumangulang din. Nagpatiuna na itong pumasok sa sariling bahay nito. Maupo muna kayo at ipaghahanda ko muna kayo ng makakain. What do you want, Jeff? Coffee or juice? Alok ni Maxine. It's okay for me. Ikaw, honey, do you want something else? Baling naman ni Jeff sa tahimik pa rin na si Chanli. Huwag na siyang mag-abala pa dahil hindi naman tayo magtatagal dito. Masungit na sagot ni Chanli. Saka masama pa niyang binalingan si Maxine na napairap naman. Baka lagyan pa niya ng laso ng ipapainom niya sa akin para masolo ka na niya talaga. Pasaring ni Chanli. Hey, hindi ko gustong pananalita mo. Hindi ako ganyang kasama para gawin ang sinasabi mo. Angil ni Maxine. Talaga? Unbelievable. Pero kung sabihin mong sinabi mo kanina ay parang masayang-masaya ka pa na mamamatay ang anak ko. Galit na saad ni Chanli na napatayo na. Tama na please, tumigil na kayong dalawa. Muling pamamagitan ni Jeff. Tuluyan naman tumalikod si Maxine habang si Chanli ay patuloy na pinapakalma ni Jeff. Han, pwede pa pagpasensyahan mo na lang si Max. I know she didn't say that in purpose. Talagang ipagtatanggol mo pa siya, ha? Sarcastic na sabi ni Chanli. Han, hindi inimikan ni Chanli ang katabi. Paano ba naman kasi? Sobra siyang naiinis. Hanggang sa dumating na nga si Maxine habang bitbit nito ang isang tray. Bakit niyo ba ako pinuntahan? Umpisa ni Maxine. Nagtingi na naman si Jeff at Chanli. Nag-alis muna ng bara sa lalamunan ito bago siya tuluyang nagsalita. Una sa lahat, ay gusto ko lang maging maliwanag sa'yo na tanging ang bata lang ang concern niya. Kaya sana Maxine ay marunong kang lumugar. Talaga lang ha?
Nagpapatawa ka ba? Ikaw, Jeff, huwag mong sabihin na pumapayag ka sa ganoon na setup. Nang hindi umimik si Jeff ay lalong kumulo ang dugo ni Maxine. Hindi ko alam na nagpapa-under ka pala. Hinahayaan mo na kinakaya ka ng babaeng ito eh. Hindi ba't naghiwalay na nga kayo? Bakit ka ba nag-i-stay sa kanya? Hindi ka naman niya napapasaya. Sigaw ni Maxine. Stop it, Max. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Chanli. Babala ni Jeff rito. So anong gagawin ko? Papabayaan ko lang? Hindi ako papayag. Magiging ina ko ng baby mo tapos ngayon iisapwera mo ako? Hindi makapaniwalang usal ni Maxine. Nakikiusap ako, Max. Intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Pakiusap ni Jeff. Tama na yan, Jeff. Kung hindi siya papayag ay pabayaan mo na. Tara na at baka hinahanap na tayo ni Norvin. Wika ni Chanli na tuluyang tumayo. Mauna ka na sa kotse at mag-uusap lang kami ni Max. Okay, bilisan mo lang. Pagpayag ni Chanli at tuluyan ng lumabas. Naiwan naman silang dalawa. Huwag kang mag-alala, kilala ko si Chanli. Mauunawaan din niya lahat ng ito. Natitiyak ko na matatanggap niya rin. Baka nabibigla lang siya. Kaya ako nang nakikiusap, Max. Oo naman. Salamat at hindi mo ko inaabandona. Hayaan mo, mas lalawakin ko na lang din ang pagpapasensya ko sa kanya. Sabi ni Maxine. Thanks talaga, Max. Tumayo na si Jeff at niyakap pa ang babae. Take care. Dalawin na lamang kita sa ibang araw. Sabi ni Jeff, tumangulang si Maxine. Tuluyan ang lumabas ang binata pagkatapos. Tinanaw lamang ni Maxine ang pagmamaniobra ng kotse ni Jeff palabas sa yard niya. Inaakala mo ba, Chanli, na nanalo ka na? Pwes nagkakamali ka. Dahil gagawin ko ang lahat para maging buo kaming pamilya ni Jeff. Ako ang pipiliin niya at mag-iisa kahabang buhay. Sinusumpa ko yan. Nagbabadyang bulong sa kawalan ni Maxine. Dumating sila sa hospital ng bandang hapon. Kinailangan pa kasi nilang magpunta sa mansyon ni na Jeff upang maisabay sa pagpunta nila roon ng mga magulang ng lalaki. Katulad ng unang beses na makita rin ni Don Vincent at Doña Clarice ang apo nilang si Norvin, ay hindi rin mapigilan ng mga itong maiyak na lamang at maawa sa kalagayan nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin kami makapaniwala, Iha, na ang apo namin ay dinapuan ng malubhang karamdaman. Wika ni Doña Clarice na nagpahid pa ng luha sa hawak nitong panyo. Yes, tita. Ako rin ho. Nasa state pa po ako ng in denial. Sagot naman ni Chanli. I'm sorry, Iha. Kung may magagawa lang kami ng Tito Vincent mo para maibsan ang sakit ay ginawa na namin. Doña Clarice felt sorry for her former daughter-in-law. Salamat, tita. Ang magagawa na lang ho natin siguro ay ipagdasal na bigyan pa ng sapat na panahon at lakas si Norby ng may kapal. Para kahit paano ay makasama pa niya tayo ng matagal-tagal. Yun na lamang ang isinagot ni Chanli habang pinagmamasdan ng tulog na anak. Tama ka, Iha. Ang nasa taas lamang ang siyang makakapitan natin sa ganitong pagsubok na dumarating sa buhay natin. Basta kung kailangan mo ng kahit na anong tulong, sabihan mo lang ako. Paalala ni Doña Clarice. Ngumiti naman si Chanli at tuluyang yumakap sa dati niyang biyenan. Sa isang banda matapos na mapuntahan ni Don Vincent si Norvin, ay minabuti nitong kausapin ng masinsina ng anak na si Jeff. Nasa loob sila ng chapel ng mga sandaling yon, kung saan wala namang taong naroon. Jeff, alam kong hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Pero sana kahit ganito ay pwede mo kong malapitan at mahinga ng kahit anuman na kaya kong maitulong sa kalagayan ng anak mong si Norvin. Puno ng senseridad na bigkas ni Don Vincent na nanatiling nakaupo sa kinauupuan na wheelchair. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Jeff ang isang bahagi ng ama niya na inaakala niyang matigas at matayog. Ngayon ay puno ng pagdadalamhati ang mukha nitong nakatitig. Dad, don't say that. Alam ko naman na ginagawa niyo lang ang lahat para mapabuti kaming dalawa ni Beatrice. Ngayon naiintindihan ko na yun magmula nang naging ama ko kay Norvin. Salamat, anak. Pakiramdam ko kasi ay ako talagang may kasalanan kung bakit ay nagkakaganito ang buhay niyo. Sinira akong pagsasama namin ng mami niyo. Kaya para layasan niya ako noon, hindi ko kayo inintindi dati, kaya pati si Beatrice ay nagrebelde at tuluyan nawalan ng direksyon ng buhay. Kung hindi ko sana siya pinigilan para mahalin si Andy, ay natitiyak ko sana na masaya siya sa buhay niya ngayon. Ikaw, kung sinuportahan sana kita noong una pa lamang ay hindi sana ganito. Nalulungkot na si Don Vincent na lumuluha.
Nasa katayugan man ang buhay nito ay hindi inaasahan ni Jeff na marami itong naging pagsisisi. Huwag niyo yan sabihin, Dad. Ang totoo, ipinagmamalaki ko na kayo ang naging ama ko. At nang dahil sa inyo'y nakilala kong babaeng makakasama ko sa habang buhay. Always remember that, Dad. Sa sandaling yun ay isang matamis na ngiti ang pumunit sa labi ng Don. Nagyakap sila at sa pagkakataon na yun ay ipinagdasal nila sa Diyos ang lahat. Makalipas ang 5 minuto ay tuluyan na lumabas ang mag-ama sa chapel. Hanggang sa makarating sila sa labas ng pinto ng room ni Norvin ay naroon na nakatayo si Maxine. Anong ginagawa mo rito, Max? Tanong ni Jeff. Gusto ko lang sanang dumalaw sa anak niyo ni Chanley. Paunang salita nito. Sige, pumasok ka na. Pagpayag naman ni Jeff. Wala pang 1 minuto na nakapasok si Maxine ay lumabas din ito agad. Kitang-kita ni Jeff na nagpipigil lamang sa pag-iyak ang babae. What's the matter? He asked the woman. Umiling lamang ito. Nothing, Jeff. Sige na at iniwan ko lang sa isa kong kaibigan si Sina. Paalam ni Maxine. Katatalikod lang naman nito nang lumabas sa silid si Chanley na nagpupuyo sa galit. Yan nga, umuwi ka na. At wag ka nang babalik, hindi ka kailangan dito. Taboy ni Chanley. Han, easy, okay? Ano bang nangyari? Takang tanong ni Jeff. Itong babaeng to ang lakas ng loob niyang dalawin si Norvin eh. Hindi ba't ikinatutuhan niyang mawawala na ang anak natin? Dahil tuluyan ka nang mawawala ng pakialam sa akin kapag nangyari yon. Naghihinanakit na sabi ni Chanley na umiiyak. Calm down, please. Akong may kasalanan. Pinayagan ko siyang dumahalaw at pumasok sa silid ng anak natin. Wala namang masama sa ginawa niya. Pagpapahinahon ni Jeff. Ipinagtatanggol mo pang babaeng yan. Sa bagay, paano ba naman kasi magkakaanak na kayo kaya ganyang kaka-concern sa kanya? Masama ang loob na sabi ni Chanley. Totoo ba yon, iho? Si Don Vincent. Kahit nagulat si Chanley na naroon si Don Vincent ay tumango na lang din ito. Sa sobrang galit niya hindi na niya napapansin ang mga taong nasa paligid niya. Hindi naman nakaimik si Don Vincent. Ang mabuti pa alis na ako, Jeff. Paalam ni Maxine. Tumangulang naman ang lalaki rito sa kanito binalingan si Chanley na nananatiling mataliman tingin kay Maxine. Ipinasok na muna ni Jeff si Don Vincent sa loob dahil gusto nitong magbantay sa apo. Nang muling lumabas sa silid ng anak nito si Jeff ay nakita niyang nakaupo na sa isang bakal na upuan sa loob ng ospital si Chanley. Kahit hindi pa nalalapitan ng binata ito ay alam niyang umiiyak ito sa mga sandaling yon. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito. Hindi muna nagsalita si Jeff. Hinayaan na muna nito ang babae. Honey, patawarin mo sana ako. Kung isa pa sa nadadagdag sa isipin mong pagkakaroon ko ng baby sa kay Max, sana mapatawad mo ko. Hingi ng pasensya nito. Itinaas naman ni Chanley ang muka para pawiin ang luhang nagmamalisbis pa rin sa magkabila niyang mata. Hindi ko naman pinoproblema ang magiging anak mo eh. Ang akin lang ay hindi ko mapigilang magalit sa babaeng yon. Hindi masabi ni Chanley ang pangalan ni Maxine dahil marinig na lang niya ang pangalan nito ay kumukulo na ang dugo niya. Intindihin mo na lang siya. Mabait naman si Max. May mga times siguro na masyado lang siyang moody. Explain ni Jeff na tuluyang idinampi ang palad sa pisngi ni Chanley. He totally wipes all the tears. Sa totoo lang natatakot ako. Takot na takot akong maagaw ka niya sa akin. Sa amin ang anak mo, Jeff. Mangako ka please. Kahit anong mangyari hindi mo ko ipagpapalit sa kanya. Puno ng pagkabalisa ang tinig ni Chanley. I promise, Han. Pinangako naman ni Jeff. Sa sandaling yun ay inaya na muna ni Jeff si Chanley na umuwi muna ito sa condominium unit niya para kahit paano ay maipahinga nito ang katawan. Naiwan naman doon ang kapatid niyang si Beatrice, Andy at si Dreisenfall na dumating upang magbantay. Bukas na lang sila babalik na dalawa ni Chanley. Nasa higaan na si Jeff at kasalukuyan niyang inaayos ang blanket nang mula sa pintuan ng banyo ay nakita niyang lumabas si Chanley. The woman wearing a colored maroon silk nightdress. Kahit mapusyaw lamang ang ilaw na nanggaling sa nakabukas na lampshade ay aninag na aninag pa rin ni Jeff ang alindog ni Chanley. Akmang hihiga na ang babae sa kama kung saan sila matutulog. Nang bigla na lamang sunggaban ito ni Jeff. Sa tinginan pa lamang nito ay nahihinuha na ni Chanley ang tumatakbo at gustong mangyari ni Jeff. Hindi ka ba pagod, Han? Malamyos ang tinig na nanula sa labi ni Chanley. Parang nangaakit sa pandinig ng binata. No, pagdating sa'yo hindi ako mapapagod.
Nagiinit na rin na anas ni Jeff na napalunok pa ng ilang beses ng tuluyang idampi ni Chanli ang palad sa kaha niya. He slowly got closer to her and touched her lips with his sinful mouth. Tuluyan niyang sinibasib ng halik ang malambot na labi ni Chanli. I want to prove, Han, na wala nang papantay sa naibibigay mo sa akin na kaligayahan. Bulong niya sa tenga ni Chanli na tuluyan niyang pinakandong sa hita niya.